Marhaba! Welcome sa kusina ni Tito A! It's been a long time mga kakusina. Laging busy lang si Tito A sa kanyang work. Pero pa man, eto na ang kusina ni Tito A nagbabalik. Dahil malapit na ang Pasko, sweet muna ang gagawin natin. Sa araw na to, meron tayong broken glass jelly. Sa iba, ang broken glass jelly recipe, ang tawag nila cathedral windows. Bakit kamo? Parang glass, stained glass ng cathedral. Let's start cooking! Mga kakusina. So dahil iba't ibang kulay ng gelatin ang gagamitin natin, ngayon, sa una, gamitin natin ang kulay pula. Ito, ilagay natin ang isang pouch sa ating paglulutuin. Ayan. And then, water. So, i-mix lang natin ang ating gelatin powder o gulaman powder sa water. Ang water na to ay 4 cups. Ayan. Ito, haluin lang natin. Make sure dissolve yung ating powder. Ayan. So, kapag dissolve na, let's start cooking. Let it boil. So, pakuluin natin to. Ayan. So, yung powder na ginamit natin na Mr. Gulaman is unsweetened. So, it's up to you kung gusto mong matamis, lagyan natin ng sugar. So, controlled natin ang tamis ng ating gulaman. So, maglagay lang tayo ng konti. So, around 2 tablespoons of white sugar. Haluin lang ulit natin. Ayan. And, hayaan natin kumulo ang ating gelatin. Ganun lang kasimple. Let's wait for 5 minutes. Eto mga kakusina, hinayaan natin kumulo for 3 to 5 minutes. So, ayan. So, what to do? Switch it off. And then, that's it. Eto na. So, ilagay natin sa bowl ang ating pinakulong gelatin. Eto, nailagay na natin or tapos na tayo sa red color. Gawa naman tayo ng second color. Gawin natin ang green. 1 pouch ng ating green gulaman. And add 4 cups of water. And then, mix lang natin. We can add also around 2 tablespoons of sugar, optional. Ayan, sapagkat ang ating gelatin or gulaman na ginamit unsweetened and flavored. Make sure dissolve ang sugar at ang powder natin before natin pakuluan, no? Ayan. Mix well na. And then, let's start. Okay. So, wait ulit natin hanggang sa kumulo for 5 minutes and that's it. Heto na mga kakusina. Kumukulo na. Hinain lang natin ang apoy. Ayan. Para hindi mag-overflow. Kakusina. Tapos na rin ang ating green color. So, ayan. Switch it off ang ating flame. At directly ilagay natin sa ating bowl. Ayan. Actually, mga kakusina, gumawa na ako ng yellow color ng gelatin. Ito yung sinasabi ko na yellow color. Oh, kakulay ko pala to. Natin lumamig ang dalawa, ang green and red. Then, we will do the next step later. So, ayan. Palamigin lang natin.
Mga kusina, after 30 minutes, lumamig na ang ating gulaman. Pwede na natin i-cut into cubes or small pieces. Start tayo dito sa red. Ayan. So, ganun lang. Parang maglalaro lang tayo. Okay. At itong gelatin na to, ito yung parang magiging broken glass dun sa jelly na gagawin natin mamaya. Okay, next, green. Ito naman, ganun din. Ayan. Okay, and then, yellow. Ayan. Yung una natin ginawa kanina. Sa kusina, pwede na nating ilagay sa mixing bowl ang ating mga gelatin. Paghalo-haluin na natin. Let's mix it. Our green, red, and yellow. Ayan. Ilagay na natin ang ating yellow. Kakulay ng todo ni Tito A. Sa kusina. I-mix lang natin to. Ayan. So, di ba? Para ng kulay ng stained glass sa cathedral or sa churches natin. Mga kakusina. After mixing the three colors of our gelatin, papunta na tayo sa ating exciting part. So, ano pa iniintay nyo? Let's proceed! Ito mga kakusina, meron tayo dito 3 cups of fresh milk. Pwede rin tayong gumamit ng evaporated milk, 1 can, but prefer ni Tito A ang fresh milk, syempre. And then, lagay tayo ng gelatin powder. Okay. Ayan. Mix natin and habang iniintay natin kumulo sa mga kakusina, gagamit tayo ng lychee. Ayan. Natin ang ating lychee. Ayan. 1 can. Strain lang natin ang ating lychee. Then ito mga kakusina. I-cut lang natin ang ating lychee. Yung iba mga kakusina ang ginagamit ay peach. Pero kay Tito A, parang bet ni Tito A ang lychee. Ayan. I-add natin ang ating lychee sa ating gelatin. Mix lang din natin. Ayan. Ito mga kakusina, we can add the syrup of our lychee. Ayan. Mga kakusina, so kumukulo na yung ating milk with gelatin. So para maging creamy, maglagay tayo ng ating Nestle cream. Ayan. Ito mga kakusina, let's add 1 can of condensed milk. Boiling na yung ating white gelatin. Heto na. Switch it off. Tapos na yung ating white gelatin. Maglagay tayo mga kakusina. Yung mixture natin na different colors of gelatin, nilagay natin sa ating molder, sa llanera, at ito yun. Ayan. So, makulay, di ba? Parang broken glass yan. So, ngayon, what to do next? Itong ating white, ayan, ilalagay natin dito. Ito ang ating broken glass gelatin or broken glass jelly lychee flavor.
O di ba mga kakusina? Simple lang ang recipe. Pwede rin pang negosyo. Di ba? Business idea. Tamang-tama ngayong Kapaskuhan. Of course, speaking of Kapaskuhan, Merry Christmas! Our 7,000 subscribers! Maligayang Pasko! Tikiman time! Mga kakusina, this is our finished product. Our broken glass jelly. Ito na. Nahati na natin yan. And then, ilagay natin sa ating plate. Ito na mga kakusina. Oh, let's taste it. Abu nawaf. Okay, ayan. Then, ayan yung ating jelly. Unang subo. Yumminess. Tamang-tama para sa akin. Mga kakusina, hindi siya masyadong sweet. Why? Because of konti lang yung nilagay kong sugar. So, tikman pa natin ang ating broken glass. Yumminess. Ang finished product! Jaron! So, malamig na to. After this, lagay natin sa fridge para tomorrow, after tomorrow, and after tomorrow, every meal, meron tayong sweet. Lasang-lasa rin yung ating lychee, no? Ayan, ang nagkadagdag para lalong sumarap ang ating recipe na to. So, muli, mga kakusina, 7,000 subscribers, maraming salamat. Merry Christmas to all of you. At hanggang sa muli, parinin na sa kusina ni Tito A. Masalama, paalam. Thanks for watching. Sa mga bago, please subscribe and share na rin ang ating mga videos. Shukran jazilan. Yumminess.